Taas sa inyong dalawang kamay. Kumusta na kayo? Magkas sa pag-ibig, malaya, payapang kalooban. Glory to God. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Matamat matanda, dahil may mga iba. Pag narinig ka na ng salita, sasabihin kong iba't ibang isa-iba. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid ka. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Pagkayang siya dahil sa kanya'y nagbigay, siksipin di umaapaw ang buhay. Pagsiyang siya dahil sinunod ng tunay. Check yan! Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Pagkayang siya dahil sa kanya'y nagbigay, siksik-liklik umaapaw ang buhay. Pagsiyang siya dahil sinunod ng tunay. Check yun! Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta na? Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy, pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay, find your partner. Find your partner. Sabi ng Diyos, hindi mainam mag-isa ang tao. Kailangan mayroon siyang kapartner. May partner ba kayo? Yung inang sasabihin mo sa partner mo, huwag ka nang matatakot. 1 plus 1. Pangala sabihin mo,
hindi ka pababayaan ng Diyos. 1 plus 1? 3 plus 3? Natatakot ba kayo? Naniwala ba kayong hindi kayo pababayaan ng Diyos? Kung ganon, anong sasabihin mo sa huli? Ha? De, sabihin mo, may pre-request pasalubong ka ba? 1 plus 1? 3 plus 3? Seven plus 7? Okay, labas lahat na prayer request pasalubong. And let's give Him thanks with a grateful heart. Taas ang ating mga prayer request. Your bottled water, handbags, passports, etc.
purihin ang Panginoon. Okay, taas ang dalawang kamay. Sabilang kong 3, yuyukong 3 ulit. Sasabihin nyo, hindi ako matatakot. Hindi ako matatakot pagkat kasama ko ang Diyos. Ulitin nyo nga. Isa, dalawa, 3. Purihin ang Panginoon. Okay. Now, this is, I think, the 4th day that I've been meditating on this letter of Paul to the Hebrews, chapter 13. It says, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So we can say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can man do to me? Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, pakinggan niyo po, maganda ito. Ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Hebreo, huwag kayong magmukhang salapi. Tignan mo ang mukha ng katabi mo. Anong klaseng mukha yan? Mukha bang salapi yan? Sa El Shaddai, walang nagmumukhang salapi. Anong mukhang mayroon tayo? Mukhang panatag at walang agam-agam. Narinig niyo yun? Huwag kayong magmukhang salapi, masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam na masasabi natin, ang Diyos ang tumutulong sa akin. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Kayo ba'y naniniwalang ang Diyos ang tumutulong sa atin? Sa lahat ng ating kailangan? Sa lahat ng panahon? Bakit minsan hindi maipinta ang mukha nyo kapag may problemang dumarating? Kanina, mayroon akong narinig na patotoo tungkol sa ATM. Narinig niyo ba yon? Wala siyang inaasahan na may withdraw sa kanyang ATM. Kaya lang, marinig niya sa sinabi kong huwag kang mag-alinlangan, pumunta ka sa ATM mo at mayroon kang ma-withdraw. Pumunta nga siya at marami siyang na-withdraw. Hindi niya alam kung saan galing. Baka naman kako yung napindot niyang account, hindi yung kanya. Pero bakit may lumabas? Sapagkat pinatutunayan ng Diyos na ang nakikinig sa Kanya at sumusunod, laging may himala sa buhay. Amen? I always say and I repeat, miracles are forever and are everywhere, but they do not just happen until you make it happen. Amen ba? So for tonight, bilang pasulubong, I'd like to share with you a message which will secure your feeling, the secret of a secured feeling, and of peace beyond human understanding. Ang lihim sa isang panatag na kalooban, payapang isipan
at puso anuman ang nangyayari sa kanyang paligid at sa kanyang buhay. Sa ating daigdig ngayon, kahit saan, hindi lang dito sa ating bansa, may tinatawag pong terrorism. Anong ibig sabihin ng terrorism? Tiniterrorize ang lahat ng tao. Tinatakot ang lahat ng tao. Kapag nadala ka sa takot, nagtatagumpay ang terorismo. There are many ways of terrorizing a person, whether you are a believer or unbeliever. Maraming pangyayari at mangyayari sa buhay ng tao na sabi sa Biblia, nangyari na noon. Whatever is today has been before, sabi sa aklat ng Ecclesiastes. Ano man ang nangyayari ngayon ay nangyari na noon. Hindi po nagbabago ang pag-ikot ng ating daigdig. Sa sulat ni San Pablo sa kanyang mga kababayan, ang mga Hebreo na pinili ng Diyos at may Diyos na kinikilala, sinabi niya ang ganito, huwag kayong magmukhang salapi, sapagkat ang pangunahing suliranin ng tao ngayon ay salapi. Sino ang hindi nangangailangan ng salapi? Sino ang kailangan ng salapi? Sabi ko na sa inyo, lahat siyang kailangan. Ang pera ay hindi po masama. Walang sabi sa Biblia na masama ang pera. Ang paghahangad o pagmamahal na magkamal ng maraming pera, anuman ang mangyari sa paligid, ang siyang nagpapasama sa tao. Dalawang salita po lamang ang ibig kong ibahagi sa inyo ngayong gabi na sinabi ng Diyos at nasusulat sa Biblia, na kung inyong tatandaan at tatanggaping ito ang mahalagang pasalubong sa inyo, mas mahalaga pa kaysa salapi, hindi po mababayaran ng salapi, uuwi kayong mayaman ngayon. Aniwala kayo ron? Okay. Ano pa ang isang kinatatakutan ng tao maliban sa mawalan ng salapi? Ang magkasakit. Magkasakit. Sa sandaling magkasakit ang tao, kung walang salapi, hahantong sa kamatayan. Kung may salapi naman, mapipigilan pangsamantala ang kamatayan. Madudugtungan ang buhay. Pero ganun pa man, darating at darating sa tao ang takot at ang pangamba sa kanyang buhay. No matter how strong is your faith, kung hindi mo alam ang sekreto na magbibigay sa iyo ng katatagan sa panahon ng inyong kagipitan, personal, emotional, financial, whatever it is, kapatid, maibubuwal tayo ng mga pangyayari sa ating paligid. Nakikinig ba kayo? Ibig kong tandaan ninyo ang salitang never. Ulitin nyo. Ano sa Tagalog ang never? Yung tamang meaning o translation ng salitang never sa ating wika Tagalog. Pag sinabi ng Diyos, never will I leave you, never
will I forsake you. Ibig sabihin noon, sa lengguwahe natin, kahit kailan at magpakailan pa man, hindi kita iiwanan. Sabihin nyo, kahit kailan, magpakailan man, hindi kita iiwan. Sinabi ng Diyos yan. Naniniwala ba kayo dyan? Kung ang tao nagsabi niyan, paniniwalaan nyo? Ha? Hindi. Ang sinasabi ng tao ay hindi mapapaniwalaan sapagkat madaling magbago yan. Madaling magbago yan. Okay, tingnan nyo. Example na lang. Nung sila'y nagliligawan, no? Sabi ng lalaki, pakakasalan kita sa 7 simbahan. Sagutin mo lang ako. Sinagot. Sabi ng babae, kailan ang kasal natin? Sabi ng lalaki, pag-isipan natin. Paghandaan natin. Diba? Agad-agad nagbago na. Nagbago na. Ikinasal. Anong sinasabi sa kasal? Sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman, hindi kita hihiwalayan. Hindi kita iiwan. Pakaraan ng 1 buwan, wala ng pera. Wala ng trabaho. Ano ang nangyayari na? Away na. Nagsisihan na. Sa init ng ulo, lumayas ang lalaki. Bakit lumayas? Sapagkat sabi ng babae, lumayas ka. Ayon lang hinihintay pala. Palayasin siya, lumayas naman. Pero tandaan nyo ito, pag ang Diyos ang nagsabi na hindi kita iiwan kahit kailan magpakailanman, hindi kanya iiwan. So I'd like to center this message on the word never. Sabihin nyo, never. Alam niyo ba kung anong unang sinabi ng Diyos kay Noah? Natatanda niyo si Noah? Pagkatapos na gunawin ng Diyos ang lahat na may buhay, maliban doon kay Noah at sa kanyang may bahay, mga anak, at sa mga ibon, hayop na kasama niya sa daong. Pagkatapos ng kalagim-lagim na pangyayari sa buhay ni Noah, ang unang ginawa ni Noah ay ano? Nag-alay sa Diyos. Gumawa siya ng isang altar. Sa pagitan ng altar noon, doon siya nag-alay ng mahalagang alay sa Panginoon. Sa katuwaan ng Diyos, ito po ang unang namutawi sa kanyang bibig. Kapag natuwa sa atin ng Diyos, ito ang inyong maririnig. Never will I destroy the earth with flood waters as I have done. Never. Kahit kailan, magpakailanman, hindi ko na muling gugunawin ang daigdig na ito sa pamagitan ng baha tulad ng ginawa ko ngayon. Bagamat alam ko na ang isip at puso ng tao ay masama mula sa simula. The word other never is, never again will I destroy all living creatures as I have done. Never again will I destroy.
Hindi kalooban ng Diyos at hindi gagawin ng Diyos, ni hindi pahihintulutan ng Diyos na ikaw ay magkasakit o ikaw ay magutom o ikaw ay maghirap. Hindi kalooban ng Diyos yan. There is no such thing as permissive will o kapahintulutan. Hindi nagpapahintulot ang Diyos na mangyari ang masama sa tao o sa nilikha niya at binigyan ng buhay. Narinig niyo yun? Never charge God of anything He is not doing. Yan ang madalas naririnig ko sa mga nangangaral na pinahintulutan ng Diyos na ikaw ay magkaganyan. Hindi po nagpapahintulot ng Diyos diyan. Mangyaring dumaraan tayo diyan sapagkat ang ating ginagalawan daigdig is already poisoned. The atmosphere has been poisoned because of what man has done. Bakit maraming nagkakasakit ngayon? Sapagkat sa aking munting pag-aaral ayon sa siyensya, kulang na po ng minerals ang katawan ng tao. Sapagkat lahat na ating kinakain ay produkto na ng mga chemicals. Nasundan niyo ba? Bakit nagkakasakit ang tao? Sapagkat kulang ng tubig ang katawan ng tao. Sapagkat sinubstitute na natin sa tubig ang Coke, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Cola-Cola. Anong ibig sabihin yan? Ang mga iyan ay mayroon pong, without our knowing it, kasamang cocaine o droga na nagiging addictive. Nagiging addict tayo. Hanggang sa tayo ay, ang ating katawan ay masira. Sabi sa Biblia, if any man destroys his body, being the temple of the Spirit, God will destroy him. Hindi po ang Diyos ang nagpapasimula ng masamang bagay sa atin. Yan tatandaan nyo. Alam mo kung bakit? Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Sino nagmamahal ang mag-i-inflict ng harm sa kanyang minamahal? Mahal mo? Sasaktan mo? Hindi. Ikaw na lang ang tatanggap ng sakit para sa minamahal mo. Makukuha mo, madadala mo ang anumang karamdaman sa sarili mong katawan, pero hindi mo kayang dalhin ang karamdaman na hindi mo nararamdaman ng isa sa inyong mahal sa buhay. Totoo hindi? Ganun pa man, brothers and sisters, may pangako ang Diyos. May sinabi ang Diyos na kung tayo po lamang ay ganap na magtitiwala sa Kanya, makikinig sa Kanyang mga aral, at susundin ang Kanyang sinabi, anuman ang mangyari sa ating paligid, sabi sa Biblia, ang bilang ng patay maging 10,000, nakatitiyakang hindi ka madadamay. Amen ba? Bakit? Sapagkat mayroon kang Diyos na hindi ka iniiwan kahit kailan at magpakailan paman. Mayroon kang Diyos na matatawagan na handang tumulong sa iyo kahit kailan magpakailan paman. Amen ba? Okay. Are you still there? Nakikinig ba kayo? You listen to this very carefully sapagkat as this world goes on, habang lumalalim ang daigdig na ito, sabi sa Biblia, terrible times will happen.
we are not seeing yet those terrible times. Kumbaga sa ulan, umaambon pa lamang. Hindi pa yan ang sinasabing terrible times. Sabi sa 2 Timothy chapter 3, mark this. In the last days, terrible times will happen. People will become lovers of money rather than lovers of God. Sa huling panahon, ipagpapalit ng tao sa pera ang Diyos, ang pag-ibig sa Diyos, which is happening now. No? Pero may warning po doon, may payo po doon. When these things happen, when terrible times are happening, sa mga taong may pananalig sa Diyos, ito po ang payo. Do not get involved with them. Huwag kayong hahalo, huwag kayong aayon, huwag kayong makikisama sa kanila. Manatili kayo sa salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Sabi niyo lang salitang never. Then, this is the clincher of that promise. Abin sa niya, for as long as the earth exists, habang naririto ang daigdig na ito, seed time and harvest, hot and cold, summer and winter, day and night will never cease. Hanggat naririto ang daigdig, ang pagtatanim at pag-aani, ang tag-init at taglamig, ang tag-araw at tag-ulan, ang araw at gabi, palagi ang darating. Narinig niyo yun? Naantanong ko sa inyo, mula noon, may nangyari na bang walang dumating na gabi? Wala. May nangyari na bang hindi nagtag-araw? Puro tag-ulan? Hindi. Mayroon bang nag-ani na walang tinanim? Wala. So kung ibig mong mabuhay at kumain, magtanim ka. Narinig niyo yun? Marami na sa atin ngayon na mga magsasaka, ang kanilang mga magulang, na makatapos high school o kolehiyo, ayaw nang maputikan ang kamay. Wala nang nagtatanim. Kapag wala na magtanim, makakain nyo ba ang cellphone? Makakain nyo ang kotse? Hindi. Kailangan mayroon nagtatanim. Kailangan mayroon nag-aalaga ng manok, ng tupa, para may makain ang tao. In other words, brothers and sisters, kung ano nangyayari sa atin, huwag nating sisisihin ng Diyos. Sapagkat binigay na sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay. Nasa sa atin ang kapamahalaan. Kung gusto mong yumaman, magsipag ka. Amen ba? Kung gusto mong umani, magtanim ka. Kung gusto mong tumanggap, ano gagawin mo? Magbigay ka. Sapagkat higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, what I'm trying to inculcate in your minds
ibig kong itanim nyo sa inyong isipan, kayong natatakot na mawala ng trabaho, kayong natatakot na hindi magkatrabaho, kayong natatakot na patayin sapagkat kayo ay adik, o kaya po sir, makinig po kayo. Kung kayo pa magbabalik loob sa Diyos, walang magagawa si Duterte sa inyo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Panalangin natin ang ating Pangulo sapagkat nasa tama po ang kanyang direksyon. Kailangan lang ng tulong at understanding ng taong bayan. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So balit, sabi ng pinakamarunong na tao na nilikha ng Diyos, binigyan ng karunungan si Solomon, sabi sa Ecclesiastes, without God, everything is meaningless. Kapag ikaw ay kumilos ng hiwalay sa Diyos, lahat na gagawin mo ay paltos. Narinig niyo yun? Kapag tayo ay kumilos na hiwalay sa Diyos, ipinagpalit natin ang Diyos sa pera, ipinagpalit natin ang Diyos sa anumang bagay na pangsamantala, maniwala kayo, paltos lahat yan. May maririnig tayong isang never, salitang never, na manggagaling sa bibig ng Diyos, na ayaw kong marinig. At ayaw kong marinig ninyo yon. At ayaw kong sabihin ng Panginoon sa atin iyon. Anong never yon? Yung sinasabi ko sa yung never will I leave you, iyon ay pampatatag sa ating kalooban. Never this earth will cease, iyon ay pampatatag sa ating kalooban. Ibig sabihin, walang taong magugutom. Hindi kalooban ng Diyos na mamatay ang tao sa gutom. Kaya nagbigay na siya ng isang prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani. Ang kayamanan ng langit ay ibinaon na sa lupa. Narinig niyo yun? Nandyan na sa lupa ang lahat ng kailangan ng tao. So never na mangyayari yun. In other words, ang isa pang never is, in another words, pag sinabi ni Jesus, never will I leave you, the other meaning of that is, nothing can separate us from the love of Christ. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sa pag-ibig ni Kristo, sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap ba? Pag-uusig o gutom o tapat, at kahit na ang kamatayan, walang makapaghihiwalay sa atin
sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang Ama kayang mapagtangkilik, Ang Ama kaya mapagtangkilik, o anak na naglalay ng lahat. Saan man sa langit at lupa, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Purihin ang Panginoon. Sabihin niyo ulit ang salitang never. Ano sa Tagalog ang never? Kahit kailan, magpakailanman, hindi tayo iiwan ng Diyos. Amen ba? The other never that I do not want to hear, nor should you, is found in Matthew chapter 7, verses 21 and following. Pakinggan niya mabuti ito. Jesus said, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evil doers." Narinig niyo yun? Ang sabi ng Panginoon, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, hindi lahat na umimen sa healing message, hindi lahat na pumalakpak sa salita ng Diyos, hindi lahat na nakapagmemoryang, never will I leave you, never will I forsake you, ay makapapasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang mga taong sumunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Narinig na yun? Pagdating ng araw, marami sa atin ang lalapit sa Kanya at sasabihin natin, Lord, Lord, nakinig kami sa healing message. Sumigaw kami ng amen sa healing message.
Bumili kami ng tickets ng Miracles Are Forever. Kaya lang, nang ginawin, umuwi. Kaya, nang matawag ang kanyang number, siya sana ang nanalo ng condominium unit. Kaya lang, na-disqualify sa bandang huli sapagkat hindi nakatagal sa lamig. Amen ba? Nasusundan nyo? Sasabihin natin, nangaral din kami. Graduate pa nga ako sa College of Divine Wisdom. Sasabihin pa ng isa, ako rin, graduate pa sa College of Chicken Wisdom. Pero sasabihin sa atin ng Panginoon, away, I never knew you. Anong ibig sabihin nun? Kahit kailan, magpakailanman, hindi kita kilala. Lumayo ka nga sa akin. Bakit hindi tayo kinilala ng Panginoon? Because in spite of the healing messages we have heard, in spite of the miracles we have received, in spite of the answered prayers that we have received, we did not change our way of lives. Hindi nagbago ang takbo ng ating buhay. Kung paano kalutong ating pagmumura noon, mas malutong ngayon. Kung paano pinapatay natin sila sa balaraw, pinapatay natin sila ngayon sa salita. Nasusundan niyo ba yun? Away from me, you evildoers. I never knew you. Kahit kailan, magkapay-kailan paman, hindi kita kilala. Totoo kaya yun? Ha? Maari bang hindi tayo kilala ng Diyos? Ha? Hindi, ang ibig sabihin nun, may isang verse pa dyan sa Biblia, ang sino mang magtatwa sa akin sa mundong ito, sa taong ito, itatatwa ko rin sa harapan ng mga anghel sa langit. Sabi ng Panginoon, he who will not recognize me and receive me and accept me, I will not accept them likewise. I will never know them. Hello? Gusto niyong marinig yun? Anong amen? Gusto niyo marinig sasabihin, I never knew you? Ha? Gusto yung pagdating ng panon, sasabihin siya ng Panginoon, sino ka? Isasagot mo, ako si Noah ngayon. Sasabihin ng Panginoon, o ano ngayon? Ano? Hallelujah. Nasusundan niyo ba? You better follow this very carefully because ito po salitang magpapatatag sa atin at salitang iiwas sa atin sa kasamaan, sa paggawa ng kasamaan. Always remember this. The promise is, God said, I will never leave you. When He said, seed time and harvest will never cease, ang ibig sabihin niyon, hindi kita gugutumin kailanman. Hindi ka mamamatay sa gutom kailanman. Amen ba? Basta magtatanim ka lang. Amen ba? Ito tandaan nyo. Sabi sa Biblia, kung ano ang ating binhing inihasik, siyang ating aanihin. Kaya ngayon, isang never pa ang iwan ko sa inyo. Handa ba kayo? It's now or never. Salvation is now or never. Ang kaligtasan ay hindi pwedeng pagpaliban araw-araw. Inaalok tayo ng Diyos ng kaligtasan, ng buhay na ganap at kasiyasiya,
araw-araw. Ang ginagawa naman natin, ating ipinagpapaliban araw-araw hanggang sa huling araw, huli na ang lahat. Amen ba? Sabihin niyo gali, never will I hear the word, I never knew you. Sana nga, ano? Sana nga. Ano ang sikreto doon? Anong sikreto doon? Para hindi natin abutin yung sasabihin ng Panginoon sa atin, I never knew you. Tanong niyo kayo, kilala niyo ba ang katabi niyo? Ha? Siguro naman kasi ang laging katabi niyo tuwing Sabado eh. Ha? Pero kung iikot kayo dyan, hindi niyo na makikilala sila. Maaaring ngayon nyo lang nakita yung mukha noon. Paano mo sila makikilala na sila ay kaisa natin sa harapan ng Panginoon? Paano mo makilala? Ito ang tatanong mo sa Kanya. Sino ka? Anong isasagot niya? Ano ngayon? Sino ang ngayon sa magkabagong panahon? Mapalad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon. Sino ka ngayon? Ako, sino ang ngayon? Ano ngayon? Magkabagong panahon. Mapalad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon. Susunod ako. Susunod ako sa utos ng ating Panginoong Diyos. Ako'y mabuting katiwala sa mga bigay ng pagpapala. Susunod ako. Susunod ako sa utos ng ating Panginoong Diyos. Ako'y mabuting katiwala sa mga bigay ng pagpapala. Sino ka ngayon? Ako, sino ang ngayon? Ano ngayon? Sa magkabagong panahon. Mapalad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon. Susunod ako. Susunod ako sa utos ng ating Panginoong Diyos. Ako'y mabuting katiwala sa mga bigay ng pagpapala. Susunod ako sa utos ng ating Panginoong Diyos. Ako'y mabuting katiwala sa mga bigay ng pagpapala. Sino ka ngayon? Ako, sino ang ngayon? Ano ngayon? Magkabagong panahon. Mapalad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa tamang panahon. Sino ka ngayon? Ako, sino ang ngayon? Ano ngayon? Sa magkabagong panahon. Mapalad ako, hindi ako nalilimutan ng Panginoon. Yayaman ako sa Roll over the ocean. roll over the ocean, roll over the sea, go into your Pacific community. Roll over the ocean, roll over the sea, go into your Pacific community. Roll over the ocean. Roll over the ocean, roll over the sea, go into your Pacific community. Roll over the ocean, roll over the sea, go into your Pacific community. Purihin ang Panginoon. Lagay ang inyong ulo sa kamay niyo. The other word that I'd like you to remember
is the word sign. Sign is I-G-N. Tanda. Tanda. Nang sinabi ng Diyos kay Noah na never will I destroy all living creatures on earth as I have done, nangako ang Diyos at nagbigay siya ng tanda sa kanyang pangako. Ano ang tanda na kanyang binigay? Rainbow. Ano ang rainbow sa Tagalog? Bahag ng hari. Yung sinasabing bahag ng hari, nasumpong ako po sa Ezekiel, yung polo ang sinturon ng Panginoon. Sabi sa aklat ng Revelation, ng pahayag, napapaligiran ang trono ng Diyos sa langit ng bahag hari ng rainbow. That is to keep him reminded of his eternal covenant with God, with man. In Genesis chapter 9, verses 8 to 17, this is what is written. Then God said to Noah and to his sons with him, I now establish my covenant with you and with your descendants after you, and with every living creature that was with you, the birds, the livestock, and all the wild animals, all those that came out of the ark with you, every living creature on earth, I establish my covenant with you. Never again will all life be destroyed by the flood waters. Never again will there be a flood to destroy the earth. And God said, this is the sign of the covenant I am making between me and you and every creature with you, a covenant for all generations to come. I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth. Whenever I bring clouds over the earth, and the rainbow appears in the clouds, I will remember my covenant between me and you in all the living creatures of every kind. Never again will the waters become a flood to destroy all life. When the rainbow appears in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Now, before I left for Hong Kong last week, mahilig po kong pag may mahalagang gawain at may mahalagang nangyayari, lalo na sa aking buhay, sa aking paligid, lagi kong nagtatanong sa Diyos, naririyang ka pa ba? Kasama ka pa ba namin? Hindi mo ba kami talagang nalilimutan? Handa ka pa bang handa ka pa bang tulungan kami sa aming pangangailangan? Iyan po ang aking katanungan. Then, after that, Tuesday of last week, the Spirit of the Lord brought me to Hebrews 13, which I started last week dito sa atin. Then I brought this to Hong Kong, at itong ganyan din ang ating pasalubong ngayon.
Isang umaga, I think that was Wednesday, we left Thursday. Wednesday morning, pagkatapos namin ng jogging, ang ugali ko po, pinagmamasdan ko ang mga ulap. Pinagmamasdan ko ang Panginoon at ang langit. Naghahanap ako ng tanda. At nang umagang yon, mayroon pong kaputol na rainbow na nag-appear. At pinagtinan ko doon sa aking kasamang disciple. I said, look up. Anong nakikita nyo? Sabi niya, kaputol na rainbow. Tapos nagpatuloy na silang minamasahe yung paa ko. Yan po ang ginagawa nila. Ako naman, at patuloy na pinagmasdan ang langit. For the first time, believe it or not, I saw God drawing a rainbow. Nakita kong unti-unting ginuhit ang rainbow until the full rainbow was formed. At ang sabi ko sa aking mga kasama disciple, two of them, I said, brothers, look up. Tingnan niyo yung kaputol na rainbow, buo na ngayon. Pero nakita niyo ba ako kung paano ginuhit ng Panginoon ang rainbow? Mayroon bang scientist? Mayroon bang isang artist tulad ni Michelangelo na makakagawa ng magandang rainbow sa Panginoon? Wala. Wala. Tanging Diyos lamang ang makagagawa niyan. And what message did I get from that? As if God is saying, don't be afraid. I will never leave you. I will never forsake you. So, Mayo ko puntang Hong Kong, napanatag ang aking kalooban. And this message is for all of us. Taas ang kamay nyo. Wala kayong dapat ikatakot. The secret of peace beyond human understanding. Kapayapaan na kailangan mo sa gitna ng inyong kaguluhan sa buhay. Sa gitna ng inyong pangangailangan mahigpit. Is the word, never will I leave you. Galing sa bibig ng Diyos. But, kasa kamay nyo, but the condition is, yung sinabi ko sa inyo, na sa huling niya sasabihin sa atin, I never knew you. Away from me, you evil doers. Once we do evil, that peace beyond human understanding disappears. The divine protection and security of God that He has promised is cut off. So, the secret is hearing the word of God, believing it, and putting it into practice by heart. Huwag lang nating pakikinggan ang salita ng Diyos. Unawain natin ang bawat binigkas ng bibig ng Diyos. Ilagay natin sa ating puso at isipan at doon tayo lumakad araw-araw. Malalayo tayo sa kasamaan. Ang divine peace and protection sa atin sa lahat ng panahon. Amen? And the good news is, nung nasa Hong Kong na po kami,
tumawag ang aking may bahay sa aming anak na si Sherry, kung sa nagbabantay doon sa kanyang anak, and said, Sherry, how is Mikey? Ang sabi ni Sherry, Ma'am, buksan mo ang Bible mo. Binuksan namin, pagkatapos pinakita niya si Mikey at ang sabi niya, Mikey, Papa and Mama is calling you. Binuksan ang kanyang mata at ngumiti sa pamagitan ng kanyang mata sa amin. Na kami umuwi, the following day, pinunta namin, inaalis na yung ibang nakakabit sa kanya, at nang sabihin ni Sharing, Mikey, Papa is here and Mama. Dumilat siya at bumangon. Hinawakan ang aking kamay. Hinawakan niya ang aking kamay na higpit na akmang yayakap sa akin. Nabasa ko ang mensahe ng kanyang kamay na nagsabing, Papa, I'm okay. Don't worry. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Remember this, God has a promise. For as long as we live, blamelessly before Him, yang pang-utos niya kay Noah at kay Abraham, walk before me and be blameless. I will confirm my covenant between me and you. At tutunayan ko ang aking pangako sa inyo at sa inyong magiging salin lahi. Tayong lahat na may pananalig kay Kristo, nakipag-isa kay Kristo, lahi tayo ni Noah at ni Abraham. Taglayin natin ang pangako ng Diyos. Patunayan lang natin na totoong tayo ngayon ang Noah sa bagong panahon. Hindi naapektuhan ng anumang sama ng panahon. Hindi natitigatig sa anumang nangyayari sa ating paligid. Sa halip, tayo ay nagiging simbolo ng katatagan ng taong may pananalig sa Diyos. Amen? Tasa kamay nyo. Do you believe? Do you believe in God? Do you believe in His promises? Do you believe in the principle of seed time and harvest? Okay. Yung kondo, dapat libre na ako, di ba? Answered prayer ako eh. Kasi ang prayer ko, yung mabubunot, wala dito. Wala nga dito. Pero hindi. Yung po ay itutuloy ko, hindi lang isa, 5 na. Pakinggan nyo sa araw ng Martes. Doon ko po iahayag kung ano ang gagawin natin. Sino sa inyo ang ibig magkaroon ng conduit dito sa Ambel? Naniniwala kayong tutulungan kayo ng Diyos? Okay. Sa Martes, makinig kayo. Mayroon akong papahayag sa inyo na ako'y naniniwalang lalong tatatag ang inyong pananampalataya. Nasa kamay nyo. At ang lahat na makikinig sa Martes ng mensaheng ibibigay sa atin ng Panginoon na may sakit hanggang ngayon, dinadalangin ko po na kayo ay bigyan ng isang himala. Himala na hindi nyo makakalimutan sa buhay. Tasa kamay nyo. Turuan ko kayo ng panalangin. Very simple lang. A prayer of faith. Ito ang sabihin nyo. Halimbawa, may sakit ka. Ayaw pa mamatay. Kasi nanirinig ko sa ibang nanalangin, Lord, kang kalooban niyo po, kunin niyo na ako.
Ayan yan eh. Hindi. Ganito ang panalangin. Alam nyo kasi, kung anong hingin natin, ibibigay sa atin ng Diyos. Ito. Sabi nyo, sign. Ano ang tanda ng isang Kristiyanong may panampalataya kay Kristo at sa ginawa ni Kristo? Ano? Sign of the cross. Huwag niyong kahiya yan. Ha? If you want to be reminded of what God has done to you, being evil, in spite of that, He saved us. Through the death of Christ, don't be ashamed to make the sign of the cross. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen ba? Okay. Tasa kamay nyo. Alam mo, the best medicine is preventive medicine. Ibig sabihin, di dapat tayo kapitan ng sakit. Bawal magkasakit ngayon. And the best prayer they can ever say is a preventive prayer. Nasundan nyo ba? Before you eat, bago ka kumain, bago ka uminom, sapagkat ang buhay natin ngayon ng tao nasa kinakain at iniinom. You believe that? To be safe, you make the sign of the cross in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Then pray this prayer. Bless, O Lord, this food that I will partake from your bounty and this water that I will drink, to keep my body nourished so that I will be able to serve you, to do your will continually and conscientiously all the days of my life. Ulitin ko po, very simple prayer ito. Bless, O Lord, this food and drink I will partake from your bounty through Christ, to keep my body nourished, healthy and strong, to do your holy will, continually and conscientiously all the days of my life. Amen. Sabihin nyo nga. Sabihin nyo nga. Ay, pakinggan nyo na lang sa playback. Pakinggan nyo sa playback, ha? Tapos isulat nyo. Magandang prayer po ito. Ha? This then now become the habit of my prayer before I eat or drink anything. Water, most especially. Bless, O Lord, this food and drink I will partake from your bounty through Christ, to keep my body nourished, healthy and strong, to do your holy will continually and conscientiously all the days of my life. Amen. Say amen. That is preventive prayer. Para manatili kang malusog, para magawa mo ang kalooban ng Diyos habang ikaw ay nabubuhay. Manatili kang bata tulad ni... Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Tasa kamay. Sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa inyong divine security and divine peace na aming tinanggap ngayon bilang pasalubong sa amin. Sa ngalan ni Jesus, iiwasan na namin ang lahat ng gawa ng masasama. At lalakad kami ayon sa inyong salita. Amen? Amen. Find your partner. Find your partner. Okay. Sabihin mo ngayon sa partner, una,
huwag ka nang magmukhang salapi. Ulitin nyo. 1 plus 1. Sabi mo pangalawa, tandaan mo lagi. 1 plus 1. 3 plus 3. Anong tatandaan mo lagi? Ito sasabihin mo sa huli, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ulitin nyo nga. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purin. Taas sa kamay. Pagtapon ko sa inyo, isisigaw niyo ito, mayaman na ako. God bless you. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mananamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin